pagpalayan pagmamahal. Welcome to our 365 day devotion of Pastor Alexander Gomez from Batch Day. Ang topic ko ng talakay natin ay naglaho na nga ba ang katotohanan? Ngayon pa ang Bible verse itong sa Revelation chapter 12 verse 9. Buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, and the great dragon was thrown down, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Sa Tagalog, at tinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag Diablo at Satanas, ang mandaraya sa bunsang lumagan, siya ay tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapon sa sangin. Teaching number 1, God defines truth. Ang katotohanan ay nagmumula sa Diyos mismo. Siya ang pinagmumulan at pamantayan ng lahat ng totoo. Hindi siya nagsisinungaling at ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. Sa panahon ngayon na marami at mga paniniwala ang nagkakasalumatan, mahalagang tandaan na ang tunay na sagutan ng tama at totoo ay hindi ang sinasabi ng mundo, kundi ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, ang Biblia. Teaching number 2, cultures redefine truth. Ang kultura ng mundo ay madalas binabago ang kahulugan ng katotohanan ayon sa gusto ng tao. Halimbawa, kung anong tinuturing na tama noon ay madalas binabaliktad ng lipunan niya upang mas maging katanggap-tanggap. Ngunit sa harap ng Diyos, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Kung anong tama sa kanya noon ay tama pa rin ngayon. Ito ay paalala na huwag tayong papanila sa agos ng mundo, itatangkang baguhin ang pamantayan ng Diyos. Teaching number 3, Jesus is the truth. Sa verse, ako ang 1 John chapter 14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang buhay na katotohanan na pinadala ng Diyos upang ipakita sa atin ang tamang daan. Sa kanya natin makikita kung anong tunay na kabanalan, pag-ibig at kaligtasan. Teaching number 1, turn away from the sweet lies of the world. Maraming matatamis na kasinungalingan ang inaalok ng mundo. Mga bagay na mukhang tama o masaya, pero sa ito ay unti-unting sinisira sa ating pananampalataya. Halimbawa, ang ideya na okay lang magkasala basta masaya ka, lahat naman ay ginagawa ito. Dapat natin iwasan ang mga ganitong pagnininilang at piliin ang katotohanan mula sa Diyos, kahit minsan ay mahirap tanggapin. Application number 2, treasure the truth of Christ that sets you free. Ang katotohanan ni Kristo ang bibigay ng tunay na kalayaan mula sa kasalanan, guilt at pagnininilang ng kaaway. Dapat natin itong mahalagaan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin at pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus sa araw-araw. Teaching number 3, tolerate differences and agree to disagree. Bilang mga Kristiyano, dapat natin igalang pananaw ng iba kahit hindi ito pareho sa atin. Ngunit habang ginagawa ito, hindi natin kailangan subang katotohanan ng alam natin at galing sa Diyos. Maaari tayong nakapag-usap ng may pag-ibig at respeto, ngunit manatiling matatag sa paniniligan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yun lamang po ang devotions. Maraming salamat.